nasa from extension na yung, yung blueprint mo. Tapos click mo yan, tapos sa dashboard, tapos may mga tools yung Helium 10. Then, ay, pucha. Kagaya ng box. So, marami pang iba. So, ituturo ko yung black box na lang muna. So, yung black box, pag ako nag-research, keyword yan, keyword. Tapos, search volume. Mahalaga yung search volume kasi yun nga. Sabihin, parang number of people na sinesearch ng ano, yung word na yon. Halimbawa, ang requirements ni client nasa 5,000 yung nagse-search, minimum 5,000. So, wag natin lagyan ng maximum. Tapos yung revenue, maximum revenue, siguro 7,000. 7,000 yan, isa-set natin. Tapos, price, $35. Tapos, review count, 500. Tapos, ayan. So, yan, na-set mo na. Kunwari, ganyan lang yung setting mo. Search mo. Search. So, ito yung mga ano, mga possible product. Ibig sabihin na yun, yung search volume yan. Ganyan daw, 19,966 ang naghahanap na mga tao para dito sa word na to. Leak-proof underwear. So, 19,000. Ibig sabihin, ito yung mga tinatype dito. Yan, pag nagtatype ka dyan, nagsisearch ka dito. Ganun, leak. Ano bang mga karaniwang hinahanap natin? Soap, ganun, di ba? Yan. So, pag in-enter ko yan, mapapabilang yan dito sa parang keyword dito. So, pag sa soap, ibig sabihin, madadagdagan ng isa. So, ako yun. Parang ganun yun dito. Yan. So, ganyan karaming tao yung nagsisearch. Kung i-imagine mo, kung tao yan, oo. 1 month. Hmm. Tapos, ito yung price. So, $41. Tapos, yung monthly sales, 555 unit. Tapos, yung revenue, approximate lang naman to, 22,073. So, yan. So, yung iba, yung BSR, sabi nila, ito mataas pa siya yung BSR. Ano? Bestseller rank. So, dapat, ano siya, nasa 30 lang daw, sabi nila, 30,000. So, sa current client ko ngayon, hindi naman namin yan nadidiscuss. So, baka hindi priority ng mga tatlong client ko. Tapos yung reviews, ito. So, punta natin view on Amazon. So, ito yung, keyword na yan, Nix leak proof underwear. So, underwear yun, di ba? Ito yun. Ayan. So, yan. Yung mga reviews, kung 8, 1, ito 1,869. Pag ikaw yung bumibili, ano yung mga saan ka bibili? Sa 6 sa 66 reviews, sa 8 reviews, 1,000. Ha? O sa 1,000 plus. Kaya yun din yung isa sa nagiging basehan sa pag-search nung product kung may reviews ba. Yan, average yan. Average. Nung lahat ng product dito, lahat ng mga to, yan, lahat ng mga nakalist dyan na may keyword na gumagamit ng keyword na to, Nix leak proof underwear. Oo, yan, mga store, uh, oo, seller. Iba't ibang product yan. Iba't ibang seller. Nagtitinda niyan. Ano, Nix. Ito, iba rin yan. Ito, Pocarla. Ayan. Iba-ibang store. Yung iba, dominated yan. Maraming Nix, di ba? Yung iba, Hanes, yan. Di ba? Kilala mo naman yan. So, iba't ibang klase ng brand.
Basta, iba't ibang seller, parang ganun. Ayun. So, yun. So, kaya nagiging bus basis din ng ano, ng pag, paghahanap ng product. So, syempre, pupunta ka, ang gusto mong hahanaping product, yung average review ay yung hindi ganun kataas. Tama? Kasi pag masyadong mataas na yung average review, competitive na yung market. Ibig sabihin, madami ng kakompetensya. Ibig sabihin, hindi lang madaming kumakompetensya. Sabihin, masyadong matataas na yung review nung mga kakompetensya mo. O halimbawa, ito, sinabi mo nga, ikaw, ang pipiliin mo, yung 1,869 na, di ba? So, ay kung ang lahat ng kalaban mo dito, ganyan karami yung reviews, 1,000 plus ang reviews, may pag-asa ka pa kayang mabilhan? Ah, so, ano na? Titignan mo yung average review. Acceptable, maximum 500 average review. Ito. Oh, pasok. So, may iba pang mga criteria yung client. Halimbawa, kagaya ng walang clothing. Yung client ko walang clothing. Sabihin, yan. So ito hindi pwede. Yan. Tapos meron pang dapat hindi malaki. Ito, hanggang maximum size niya lang, large standard size. Kasi yung iba, size there. Yan yung size. Size ng box niya. Wait lang, aayusin ko lang to. Oo. Tsaka yung mismong product kasi, kung malaki, syempre, lalaki yung box mo rin, syempre. Hmm. Large standard size. Oo, kasi pagka lumaki yung ano mo, mas malaki yung kita ni Amazon kasi lalaki iba yung charge ni Amazon doon sa yan. Wait lang, may idea ka na ba pala kay Amazon? Paano? Oo, FBA. Fulfilled by Amazon. May experience ka ba doon sa Shopify? Okay. So yung Amazon, syempre, yung parang katumbas ng Amazon sa atin, yung Shopee. So yung Shopee, 'di ba, may mga seller tayo dito, mga magagaling na seller. So pumikita ka din yan mga yan ng mga milyon eh. So ganun din sa US. Meron din yan sa Amazon, yung may mga seller na din sa US na nagbebenta individual seller. So yun yung may dalawa kasi yan, FBM tsaka FBA. So yung FBM, fulfilled by manufacturer. Sila yung bahala doon sa mga delivery, magpa-package, mga ganun. Basta magkakahon, basta ganun. Ang kon lang ni Amazon doon yung listing, yung dito mag-a-appear siya. Dito pag nag-type ka dito ng halimbawa ng keyword, lalabas din siya doon sa result, search result yan. Halimbawa, lalabas siya diyan. Pero pag in-order na ni client, ang i-impake nun yung mga seller. Yun yung FBM, fulfilled by merchant. Pag FBA naman, pag in-order ni client, ay ng customer, si Amazon ang bahala doon. Wala ka ng gagawin. So, yun. So, kaso lang, syempre, ang disadvantage nun, magbabayad ka ng mga fulfillment fee, yung mga shipping fee. So, wait lang, pakita ko yung to, yung revenue calculator. Yes. Kunwari yan. Ay,
Kunwari, yan. So yung mga, yan o, Amazon fee, fulfillment cost, storage cost, yan yung ano, fulfilled by Amazon. Ito naman yung fulfilled by ano, merchant yung nasa kabila. Oo, fulfilled by Amazon yun, FBA lahat. Oo, yun yung mga Shopee dito, parang FBM yun sila. Sila yung mag Pag umorder yung mga yung ano yung sa Shopee, umorder ka sa Shopee dun sa Shopee ka mag-order pero yung mag-iimpake ng mga ano mga yon si seller sila yung sa warehousing ibig sabihin sila nasa bahay nila yung ano yung mga produkto parang ganun. Oo, FBA. So si bahala na si Amazon. Parang ano nga eh, parang oo, bebenta ka lang. Bibili ka lang sa supplier tapos dadali mo sa Amazon kay Amazon tapos bahala na si Amazon doon. Yan. Kaso ba marami kang mabayaran syempre. So yun yung FBA. Tapos si seller, ano pa ba? So yun nga. So si seller pagka may account na. So yun, ililist niya na yung mga ano niya dito sa ano. Kunwari ang product niya ano, ano na ba? Bird box. Yan. Kunwari, ang product niya, bird box. So, ililist niya na dito sa Amazon. Yan. So, yun yung ano, tungkol sa Amazon. So, ngayon, yung pagiging virtual assistant, so, ganun din, para malesen, kasi syempre medyo, yung mga Amazon seller kasi, parang, ano lang yan, part-time lang din nila yung ginagawa tong ano, pagsisell sa Amazon. So, parang, kung, anya ka pa ba? Tapos parang try lang kung okay di magfo full time pero pag hindi okay parang gano'n. Yung iba gano'n. So yung iba naman talagang established na. So pag kinuha ka parang may mga process na silang ipapagawa sa iyo. So ganun pwede rin gano'n. Ah, pero yun nga so kung halimbawa ayaw na ni seller na ano na maghanap ng product ng mano-mano kasi mano-mano yung paghahanap ng product eh, mano-mano. So ipapapasa nila, i-outsource nila sa atin. Kasi sayang yung oo, sayang sayang yung oras nila eh. Imbis na magtrabaho na lang sila sa trabaho nila, ha, magre-research pa sila. So gagawin nila para ma-lessen yung oras nila ipapasa sa atin yung trabaho yung pagpa-product researcher. Kaya hina-hire yung mga Pilipino na product researcher, parang ganun. So, hindi lang product researcher yung mga skill, bawa meron ding product listing. So, pag nahanap mo na yung product, yung listing ito, pag hindi iba pa. Pag researcher, yung yung researcher, ikaw yung maghahanap ng product. Tapos yung listing, pag nahanap na yung product, meron ka ng supplier. Ibig sabihin, ready to go na yung ano yung product na yon, ibebenta na sa Amazon. Yung product listing, ikaw yung gagawa nito. Yan. Itong mga wordings na to, itong mga, yan, yung mga picture-picture na yan. Ito, ikaw yung gagawa. Yan, mga picture na yan. Yan. Ito, yung mga, yan, yung mga, ito, yung sa bullet points. Bullet points. Tapos, product details, product description. Tapos, yung mga keywords, backup keywords, mga ganun. Ano, back-end keywords, mga ganun. So, yun, mga ganun. Tapos, currently, research pa lang ginagawa ko. Meron ding supplier sourcing. Sabihin, pag nakapag-product research ka na, nahanap mo ng product mo, mag-research ka naman ng supplier mo. So, karaniwan, Alibaba.
Ayan, familiar ka ba dito? Ayan, sa Alibaba. Kung makikita mo, bawa, cake stand. Ay, cake stand. Ayan. Tapos hanapin natin sa Amazon na cake stand. Hmm, stand. Kaso, ano to? Naka, tawag dito. Hindi, ano, naka-British. So, hindi much. Pero, kung makapansin mo, ayan, bawa to. Ayan. Makikita mo rin yan dito sa ano. Lang. Saan na ba yan? To. Baka halos kaparehas to. Tsaka to. May makikita ka parehas sa parehas eh. Hanap natin ng sample para ano. Para ito. Ito na lang. Ay, wala yatang nakalist na ganyan. Saan na ba yun? Ah, dito na lang. Sa iba. Cake stand. Cake stand. Yan, sa US yan ah. Ito, di ba? Ayan, oh, makikita mo. Yan, sa US, ang presyo niya, $29 or $39 yan eh. Discounted lang. Pero dun sa, ano, sa Amazon, ay sa Alibaba, hanapin natin yung ganong cake ah. Ayan. Asa na nga yun? Ito yung sinasabi ko, no? Ito. Yan. Ginagamit ko rin yun, yung snipping tool. Kagaya nung sa pet. Pwede din. Sige. Ah, Ito, anong gagawin ko? Ay, link pala, no? Oo. Hindi, ganun na lang. Hanapin ko na lang ng mano-mano. Halimbawa. Ito yun, di ba? Sa Alibaba. Wait lang. Ano ba to? Hanapin natin. Yun yata yun eh. Ayun yun. Hmm, ano nga lang, mas madaling hanapin to ito. Oh, humirap siyang hanapin ngayon. Ano ba yan? Hindi. Yung ito yung ano nito sa Amazon. Sa Amazon. Wala. Wala. Chat natin. Paalis na si Lino. Hindi na. Sabi ko magiinuman kami ah. Yung, sabi niya, pagdating na. Ha? Pag, pagdating na lang daw. Ito, yan oh, yan oh. Oh, yan, di ba pares na parehas? Ito Amazon to ah. Ayan na, Amazon yan. 39.9, 44 nga yan eh. Ano? Discounted lang. Pero 39.99 yan. Oh, tignan mo pag sa Alibaba siya binibenta. $5 lang to $6. Oh, di ba? So, diyan tumutubo yung ano, yung mga ganun. Kasi bumibili sila ng mura sa Alibaba, binibenta nila doon sa Amazon ng mahal. Ah, ano- oo, minimum order quantity. Oo, yung FOB, DDP.
EXW, yan, yan. Oo, yun, iikukan mo yun. Gagawin mo yun. Yan o, ito, pwede mong i-chat sila dyan eh, no? Marami akong ka-chat dyan dati. Ano, hello do. Yan, yung chat ko sila. So, oo, yan. Kumukuha ka ng supplier dyan. So, sa ngayon, ang nakukuha kong supplier sa ano, para sa client ko ngayon, ayun, dami na palang nag-chat sa akin. Itong mga to. Ayan. Oo, yan oh. Naka-save dito, ayun. Meron kaming ano, vendor outreach tawag. Ayun. Kunwari. Kunwari yan, di ba? Bread box yun. So yan, nandito lahat ng mga marami kaming supplier na ano na pinupuntahan na kino-contact. Tapos tatanungin namin magkano yung presyo nyo sa ganitong sa 1,000 pieces. So ibibigay nila yung presyo. Yun yung magkakaiba. Ba? Ano sana? Ito yung presyo. Dito sa iba, ito yung presyo. Yan FOB. Oh. Gusto namin FOB Mumbai, sa Mumbai Port. Yan. So yun yung sa ano, supplier sourcing. Ang dami pala nag-reply sa akin. Wait nga, tingnan ko. Ano, nagsa-supplier sourcing na ako. Yan, naghahanap ako. Yan, naghahanap ako. Nagsa-supplier sourcing ako. So yun. So, so balik tayo dito. So yun yung ano parang area. Meron ding PPC. PPC naman, yun na yung magandang trabaho. Yun yung gusto ko mag pay per click. Ano, kung mapapansin mo, sponsor din. Yan, yan, yan. Ibig sabihin, kahit baguhan ka, makapapunta ka sa unahan kasi nagbayad ka, parang ganon. Yan. I-advertise ka nila. Yun yung pay per click. So, yung optimization, ibig sabihin, i-analyze mo yung ano, yung listing tapos i-optimize mo parang pagagandahin mo yung mga image, yung mga wordings, yung mga keywords, meron din ganun trabaho. So madami. Actually, marami inventory pa nga, mga ganun. So, ang dami. So maraming opportunity. Pero ngayon, ang napapasok ko pa lang syempre yung product research kasi parang sa feeling ko sa akin, yun yung pinaka basic na mapasukan. So yan. So balik na tayo doon sa product research. Ah, Yun, paano gagawin yung product research? Ah, sino, ah, ito. Oo, merong ano, parang criteria. Oo, checklist na dapat ganito yung presyo, ganito yung profit. Halimbawa, ang presyo niya dapat, ang presyo ng product dapat sa Amazon, nag-range lang ng 35 to, ba't nawala yung ano natin kanina? Oh, ang galing natin iba, ang dami. Diyan ka ba? Okay. So, naririnig konti. Konti lang. Um, wala na rin. Okay, kay client lahat. Ito pala. Ano, may ano, may hinihingan ako doon sa ano, sa inrolan ko. Mayroon doon na ano, parang sharing ng Helium 10. So, feeling ko gusto,
kung gusto mo pag-aralan, pwede naman kitang ano, sabihin mo sa akin gusto mong bumili at ako ang bibili, kukuhain ko yung bibigay lang naman niya yung password tsaka yung ano eh, password tsaka user name. Tapos yun, pwede mo nang gamitin. Ah, yun sa akin muna. Mas maganda kung, alam mo, nag-interview ka, pakita mo. Ito po yung paggamit ng Helium 10 yun. Number, ano yan, good point na kaagad yun. Ibig sabihin, oh, marunong talaga ito mag-product research. Alam niyang gamitin yung Helium 10. Parang ganun. Good point yun. Si, ah, so yun nga. So, ito na. Ayan. Ulit. So, so, yun nga yung search volume na alam mo naman na, no? Tama, may di. Tapos yung average monthly revenue, alam mo na rin. Yung kabuuan ng lahat ng mga lumabas na to, yan yung revenue nila, yung kita nila sa isang buwan, pinag-plus-plus sa average. Yun, yung average niyan, average. Tas, oh, 7,000 ang average nila, minimum mo. Tas yung price, actually, yung kay client ko, ano, ang gusto niya 10,000. Tapos, magkano yun? Ang 50,000. Tapos, average price yan, $35. Tapos, review count, syempre, mababa sa 500. Ito, minimum. Ito, maximum. So, dapat hindi natataas sa 500. Uh, Tapos, yan, rating. Pero hindi na yan re-require. So pag outdoor, ay ano, pagka may mga categories yan, ano, ito, appliances, arts, yan, pwede mo ring i-select. Bawa, ang gusto lang ni client dati, client ko, sports and outdoor. So, i-click ko lang yan. So, sports and outdoor. Tapos, saka ko siya ilalagyan ng search. Yan, search ko na. Tapos, yan. So, isa-isahin ko yan kung pasok yan kay client. So, kung titignan mo, search volume. So, pasado to, 16,000. Tapos ito, price. Hmm. Ano na? Actually, paano hindi match? Ay, no, ayan, 10,000 to. Pataas. Ibig sabihin, minimum. Pataas. So, meaning, pag lumagpas ng 10,000, okay lang yun. Pero, walang possibility na, or bababa. Oo, no, we filter eh. Ayun, puro, oh, wala. Walang mababa. Pero, syempre, hindi lahat ng, ano, nito, ng mga product dito, syempre, pasok do sa criteria ng client. Halimbawa, kagaya nito, si electric bike. So may additional criteria pa si client na hindi naman pwede mong ilagay as filter dito, kagaya nung hindi dapat electronic. So wala naman ditong filter na hindi electronic, di ba? Ah, so ito eh, electronic to, di ba? Kasi electric bike eh. So bakit golf yan? Hindi yan. Yan, hindi yan ano. So pwedeng potential to, so papasukin natin. To So, goods, tapos goods, view. So, yan, ito na. So, yun yung ano. Tapos, gagawin natin x-ray. Ayan, x-ray. So, ito rin yan ah. Ito yung search volume. Ito yung total revenue. Tingnan mo, 1,746. So, average revenue talaga nila sa ano, 40. So, pasok, di ba? Tapos 45. Di ba, 35 lang yung ano natin, average natin. Tapos, eto, yun, medyo sumasablay siya dito sa ano,
So, kaya kailangan mong i-check din yan dito sa ex- ah, Oo. Pero maganda rin kung ano, panoorin mo yung ano, doon din naman ako natuto. Ha? Ayan. Ayan. Oo. Okay. Si ano, si Morfen, kausap ko. Kausap ko si Marfel. Kausap ko si Marfel. Automatic. Yung, yung automatic, yun yung gamit na yung Helium 10. Yung manual, mano-mano mo nga hahanap ka dito sa ano. Alam mo, hahanapin mo, ano kayang magandang product? Ah, ay, hindi ba? Sorry, sorry. Saan na ba yung ano? Ito. Host disabled participant screen share. Okay na? Ayan. So, mano-mano yan, ganyan. Bawa, cake stand. So, parang makukan mo rin, masisense mo rin eh. Halimbawa to, alam mo, halos karaniwan mababa sa ano, may 54 lang. So, 198, 700. So, parang masisense mo na, uy, medyo mababa yung ano, mga review count nito ah. Tignan ko nga. Mukhang papasa. So, kung para ma-check mo, syempre, gamit ka ng Helium 10. Ay, gagamit ka ng Helium 10 dito. Cake stand. Yan. Yan. So, masisense mo, mabababa yung review, yun, yung review count, mababa. So, may 4,000, pero meron mong ano. Yan. Paglagay, gawin nating wooden. Wooden. Ayan, so, yan, mabababa, di ba? So, masasense mo na, uy, pwede yata to, tignan mo nga. So, para ma-confirm mo kung pwede nga, para ma-confirm mo kung pwede, i-x-ray mo na. Amasan, x-ray, helium 10 x-ray mo. So, yun nga, lumabas. So, average reviews 366 lang. Gets? Ayan. Yan. Kaso lang, ang baba ng review ay, no? Search volume. Oo. So, paano ba magano? Parang magandang magandang quality nung ano nung product na research mo. Una, number one,
Yun nga, mataas yung search volume. So, dun sa ASBA, dun sa pinag-aralan ko, 2,000, okay na eh. 2,000 pataas. Loan niya ka ba? Oo, per month. Ano? Um, pagka, hindi naman. Hindi. Yung Amazon Seller Central, yun, gagamitin mo na yun pagka maglalagay ka na nga ng product sa Amazon na, mag-release ka na dito. Tapos andun din yung mga metrics mo, so check mo doon kung ilan yung nabili, ilan yung nasa inventory mo, ilan yung mga PPC campaign mo, kung ano, nag-click ba, may may nakakita ba nung advertising mo, mga ganun. Nandun na lahat. Ah, mm, mm, mm. Oh. Not necessarily yung pupunta ka agad sa Alibaba. Ano lang, hindi. Kasi kapag kay Amazon, di mahal na rin yun, Ben. Pero meron pang ibang supplier pwede kang pagkuhaan mapera kay Alibaba. Sa currently, yung sa client ko ngayon, meron siyang si India Mart. Sa India naman yan. India Mart. Ito. Ito, India Mart. Hindi, s- parang ano lang naman to, kahit ikaw na yung mag-browse. Sasabihin niya lang, oh, punta ka sa India Mart. O, tapos hanap ka ng ano dyan. O, yan. Ayan. Halimbawa, bread box, yung currently bread box. Yan. Pakita ko yung sample nung ano ko. RS rupee. Rupee. Oh. Yan. Kagaya nito, ito yung sample product namin ngayon. Yung gusto naming product. So, yan. I-search. So, yun yung hahanapan ko ng ng kaparehas na halimbawa diyan sa ano yan, footed bowl. So, wooden. So, hanapin ko yan isa-isa. Yan, tsatsagain ko. Meron ba? Um, so, yan. Kung wala akong mahanap dyan, halimbawa, dito, pedestal bowl, pedestal, sa ano naman to, Alibaba, bowl. Ayan, so parang ito, kaparehas, di ba? Ah, Yan. Yan, so magkano yan? Dos. Pero syempre, sa Alibaba, check mo kung verified May mga ano rin yan, verified. Oh. Pag verified, ibig sabihin yan, napuntahan nung Alibaba, yung management ng Alibaba, na check nila na totoong supplier sila. Ito kasi, hindi pa nila nako-confirm kung ito ba talaga meron silang manufacturing capability, parang ganon. Kasi minsan, merong trader lang, yung ang tawag doon, middleman, bibili sa manufacturer, i-release dito, bibenta nila. O, di kahit konting porsyento, makukuha sila, di ba? So, meron din ganun. Na yun yung mga possible na itong mga to. Kasi hindi sila verified. Yan.
Pero ito, verified na to, sir. Pero base sa experience namin nung nung client ko sa sa British ano, ah verified naman daw yung ginawa niya pero parang trader pa rin. Oo. Yun. So dapat i meron ka pa ring additional parang screening para ma-verify mo kung talagang manufacturer siya. Halimbawa, hingi ka ng sample, tapos hingi ka ng nung sa manufacturing nila, yung mga documents, mga ganun. Ko. So yun. So mabalik tayo dun sa sa product research. Wait lang. Dun, siguro mas may explain ko pag dun sa video, no? Wait nga. Punta natin yung video. Product research. Narinig mo ba yung audio ko? Edit ba? Oo. For a product to start or expand your e-commerce ventures on Amazon? I'll provide you with a step-by-step guide for conducting Amazon product research. But before we dive into the method, let's clarify what product research entails. Product research is the process of Narinig mo, hindi? identifying and validating profitable products to sell. It involves analyzing various factors such as demand, competition, customer of different Oo. products or niches. Yan, so yun nga, To the ability of yan yung mga ah, parang parang ikaw yung businessman ba na i-analyze mo yung demand, yung competition, tapos yung feedback, profitability. So yung sa demand side pala, ayan. Yung sa demand side, ayan. So ayun din ang matatakal ng demand side ito, yung search volume, di ba? So meaning kasi pag may nagse-search, syempre may demand. Tama? Ayun. So tsaka ito, yung seasonal, check mo pala dito sa graph, and so check mo rin kung seasonal. Kasi 'di ba may mga product na seasonal lang. Halimbawa, sa Christmas o di yung Christmas tree, 'di ba? Or sa Lenten ay yung mga sa Easter, Easter. Oh, i-check din kung seasonal siya. So ito, kagaya nito, so hindi siya seasonal kasi ang seasonal, bawa ang itsura ng seasonal, ah, ah, bumibenta lang ano, Christmas tree. Check mo dyan, no? So, X-ray, helium-10 X-ray. So, madalas mong gagamitin yan, X-ray. May account ka ba sa online jobs PH? Ayan. Sa product research nga, eh, no? Ay, so, wait lang. Oo. Hindi, sa sa doon, sa on job, online job PH. Ayan. So, yan, at makikita mo yung seasonal. Yan na, may peak niya January. Alos December. Maglalaps na siya ng January. Tapos ganun ulit, December, January. Diba? Paulit-ulit lang. Ayaw nila. Yung sa client ko, ayaw nila. So yun, isa rin yun sa 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 criteria. Siguro ang gawin mo na lang ganito. Meron kang set of criteria na sarili yung sa pinag-aralan ko diyan sa ASBA.
Ang criteria nila, una, dapat 2,000 pataas o search volume. Tapos ang average revenue, 7,000. Tapos ang review count, dapat 500 below. Tapos hindi seasonal. Tapos yung variation, alam mo yung variation? Yung variation ito, halimbawa, ah itong Christmas tree na, ay, no, sponsored do. Ba't kaya may naka-sponsored pa? Eh, ano naman, hindi na ano. Yan no, ay, walang variation yun eh. Oo, yun, ganun. May iba-ibang kulay, ganun. Eto, ano, may 6 feet, 7 feet, 9 feet. Ayan, yan. So, yan yung variation. So, dapat isang variation lang gusto nila or hanggang dalawa lang, ganun. Oo. Tapos, oh, tapos seasonal, yung seasonality dapat hindi seasonal. Tapos hindi electronics. Hindi electronics kasi pagka electronics siya, parang marami ka pang regulatory documents na kailangan asikasuhin. Parang ganun. Oo, mga approval. Unless yung client mo, ibig sabihin, yung client mo, tawag dito, established na siya, ibig sabihin, matagal na siyang nagbebenta ng may mga electronics, yun, okay yun. Oo. Oo, experience na. Pero ikaw, yung sa basic na knowledge mo ngayon, as yung sabihin mo bawal electronics kasi nga sige, explain ko na rin bakit pala yung mga criteria na yon. Yung 2,000 above, syempre dapat may demand. Okay? So, yung 2,000 above dapat may demand. So, tapos yung revenue 7,000, parang equivalent lang din siya ng demand, 'di ba? Parang so meaning may bumibili. 'Di ba? Pwede kasing nagse-search lang, hindi naman bumibili, 'di ba? Oo. So meaning yung 7,000 revenue na revenue. Revenue 7,000 revenue monthly. Sabihin nun, history na bumili talaga. Meaning proven yung product na binibili. So proven yun of demand din yun. So yung revenue. Okay? So yun yung sa demand side, yung search volume, revenue, at saka ano pa ba? Sales. Sales, ganun din sa sales kung ilang nabenta mo sa isang buwan, di ba? Wow, nakabenta. So, ang average sales dapat nasa 300. Ah, ay, x-ray ko kanina. Sa x-ray, hindi mo makikita. Oh, yan. Hmm, 32. Actually, doon sa tinuro sa amin, 25 minimum. 25 minimum. Kasi wait lang, doon muna tayo sa isa-isa natin. Saan na tayo kanina? Sa sales, di ba? Sa sales. Oo. So sa revenue nga, proof na may bumibili. Yung sa sales, ganun din. Proof na may bumibili. Ha? Wala dyan. Pero pag in-export mo yan, export. May export yan. Okay. Tapos ito, sales. Makikita mo naman dyan. 300. So ito, average. Oo. Ayun. So meaning hindi rin siya pasok, Oo. 300. Kasi ibig sabihin naman ng 300, syempre, per day, nakakabenta ng 10 pieces, no? Parang ganun. 1 month lang. So, ganun din yun. Proof of demand din yun. Ibig sabihin, may demand. May bumibili.
may nagse-search o yung search volume, may bumibili, may revenue, meron bumibili ulit yung sa sales. So yun yung sa part ng ano demand. Tsaka yung isa pa, yung seasonality. Yung seasonality may demand ba the whole year? Gets? Ito, o sa 1 year yan. So meaning, ano, pataas, uptrend yung ano, pataas naman. Hindi naman siya yung nagsi-zero ka agad tapos babalik zero. Yun yung pangit yung zero mo. So meaning to, consistently na may demand the whole year. So, ibig sabihin, oo. So meaning, okay din. Okay siya. Okay? So 1 year, ito naman yung all time. Ayan. So ganun din. Bumaba pero bumabalik naman. So, at least hindi na si zero. Parang ganun. Hindi at saka yung hindi yung makikita mo na nagwi-wave back ng gano'n na tataas ng 5,000 tapos biglang mag-zero pagka pag natapos na yung season tapos tataas na naman pag season na naman gano'n. Okay? So yun yung ano sa demand side. So ano yung mga nasa demand side? Ano yung mga chine-check? Tapos yaka seasonality. Okay, yun yung sa demand side. Okay, sa naman sa competition naman, yan, yung competitor, so i-check mo ito naman yung effect nun, yung sa average reviews. Kasi 'di ba, yun nga yung explanation mo, 'di ba? Kahit ikaw naman nag-explain na saan ka bibili diyan? Doon sa mas madaming oo, madaming reviews, 'di ba? So, kung lahat 'yan ang reviews nung ano ay 2,000 and above, 1,000 and above, may pag-asa ka pa kayang ano mabilhan. Parang medyo malabo na, 'di ba? Unless meron kang magandang marketing campaign, meron kang unique selling proposition. So yun nga ganun. Mm. So yun yung ano pa ba review. Yun yung sa review count. Oh. Sa rating, yung rating, ito, ito. Ang rating nito halimbawa ano, 4.5. Yan. Sabihin, okay, okay din. Okay lang, pero hindi ganoon kaganda kasi ang dapat 4.7, 4 point. Oo, kasi pag may nagawa one star ayun, may So meaning may napapangitan. Yan, so ganun. Okay? Ano na? Oo. Dito. Ito yung actual na, ipakita ko yung actual na ano ko, na ginawa ko. Parang may ganito ako yan, no? Ayan. So ito yung mga nahanap ko. O ayan, no? Ito yung yung criteria. 10,000, 35 and up, 500 sales, average revenue 20,000, tapos search result. Ito yon. Competition din yan nasa yung search result, yung asa na yun? Bawa, Christmas tree. Christmas tree. Ayan o, itong 3,000 na. Yan. So meaning pag mas mataas dyan, pag mataas, ibig sabihin, maraming kang kakompetensya, marami dito. Oo, maraming nagbebenta. So 3,000 nagbebenta. So, yun, isa rin yun sa sa competition. Yan. Tapos ano pa? Uh, search result, helium 10, review count. Ayan. Oh, gaano karami yung nagbebenta, parang ganun. Tapos ito naman, average rating. Yan nga, yung sinasabi mo. Tapos yan, chine-check din yung chine-check. Sa helium, dito, yung result, yung result din. O, to, yan. Oo, yan. Oo, yan. Oo. Ito, gine-generate ni helium 10 na. Oo, to.
output mo. Oo, yun. Sa X-ray talaga yan. Actually, ito yung result ng X-ray. Hard copy ng X-ray. Yan. So, yan. Okay? Tapos, sa competition pa, check mo rin. Siguro, ito na pag-aralan ko lang din naman sa mga YouTube na kung marami ba, no? China. Yan. So, either positive or negative pagka Chinese yung competitor, di ba? Kasi, possible na yung Chinese ibig sabihin, yung Alibaba kasi Chinese yun eh. So, yung mga pwede sila, itong mga Chinese na nagbebenta na to, manufacturer din to. Sila yung, so meaning, medyo mahirap silang kalaban kasi pwedeng mas mababa yung presyo nila, di ba? So kung dominated siya nung ano, mga Chinese, parang medyo makamahirap pasukin. Pero ang positive naman nun, parang yung ibang karamihan sa mga Chinese, yung listing nila hindi ganoon ka ano, ka maganda. Hindi nila sila napopokus sa listing. So, pwede mo doon ka mag-capitalize pag marami kang competitor na gano'n. Yun. Pwede mo yun. Ito yung i-discuss ko sa'yo, pwedeng ito yung discuss mo sa mo sa potential client mo sa interview. Tapos, tap, tapos, so, ano na nga yun? So, sa seller. Tapos, dapat hindi rin siya dominated ng mga famous brand. So, halimbawa, kagaya nung pag sa shoes. Pag sa shoes yung, pag sa shoes yung sinearch mo, Nike, yung mga Adidas, mga ganon. So, yun. Naman sa clothing naman, yung mga, ah, mga ganon. So, yung mga famous brand, tap, yun, mahirap din yun. So, doon sa competition din yun. Tapos, another, dapat wala kang kakompetensyang Amazon. Kasi yung si Amazon, nagtitinda rin siya. Ha? Dito yun na, sana. Dito sa buy box, makikita mo dyan, may Amazon dyan. Um, oo, halos dapat hindi ganun karami. Ayan. Oo. Or, mas maganda nga, dapat wala eh. Kasi pwede niyang i-dominate yung buong niche na yun eh. Oo, okay na consider namin. Pero ito, okay, okay din lang din to. Oo. Halos 50%. Oo. 30% nga, marami na rin yun eh. Oo. Kasi sabihin, para dominating niya na yung niche. Ang ibig sabihin ng niche, ito niche. Yung niche, ito Christmas tree. Di ba niche yan? Ah, niche. Parang keyword din siya, pero niche. Pero, Christmas tree, oh, di ba niche siya? Parang subdivision, parang ganun. Okay? So, yun. Ano pa ba? Tungkol doon sa ano pa ba sa competition? So, parang wala naman na sa competition. Doon naman and pwede rin yung negative comments. Yan. Ito naman sa mga customer reviews naman to. Yung wala, hindi. Titignan mo lang. Parang check mo doon kung ano yung mga, parang ito, halimbawa, yung negative reviews, pwedeng, halimbawa, nagustuhan mo na tong product to, tapos, paano mo i-differentiate yung product mo against do sa iba? Doon sa mayan. Ito, bawa to, nag-negative. Huwag kang magpipindot pala dito, halimbawa to. Pag pinindot ko yan, pwedeng isang $1 na kaagad yung konsumo nung magbabayad yung doon sa sponsored. Ayan. So, hindi, ito, yung nag-advertise nito.
Yung seller na to, sponsored kasi siya eh. Pag, oo, kawawa sila pag ano, uh, pag, ano ba, na aksidente mo lang na-click, bayad ka agad sila doon. Oo. Oo. Mm. So, halimbawa to, tapos makikita mo yan, ah. Yan din, ayan, click mo yan, 1 star. Ayan. Order this for wedding, but we needed to purchase all of the hardware to put it together. No instruction or indication on what size screw are needed and no markings. So, yan. So, para ma-depreciate mo, i-improve mo yung product mo. I'm sorry? Oo, i-improve namin yung product. Dapat, ano, may, bawa kunwari ito, dapat maglagay tayo ng instruction, parang, ganun. Para ma-improve natin yung product. Oo. Parang, yun, isa yun sa i-consider mo para ano, unique selling proposition. Yun, i-improve mo yung product. Yun. Oo, iba-iba. Actually, ang pinakasimulang template niyan to. Ako nag-suggest. Ito. Pinakauna, ito. In-improve na lang din namin ang in-improve habang tumatagal. Pero ang dami niyan, eh, na. Niche name, Amazon link, description. So, ito yung 5 keywords para dyan. Tapos ito yung ano, graph. Oh, ito yung graph. So, hindi siya seasonal, di ba? Tapos, so, additional points para sa demand. Ayan, may sales. Ayun, no? Average sales, 3,786. Okay siya, di ba? Tapos, ah yan, daily average revenue. Tapos, ito yung mga top 5 best-selling, ano. Oo, dati yan, sinasama ko yan. Top 5. Hindi na, ito yan, no? Ikukan mo lang yan, ano. Filter. Tapos, ikukan mo, custom, ano, custom sort sa revenue. Hindi, kung sino yung pinakamataas yung ano. Oo, ayan. So, yan. Sana. Asan ito? Ayan, ito dapat lalagay mo. Pag NA yan, yan yung pupunta sa taas eh. Lagay mo sa pinaka. Oo. Yan. Yan yun. Tap. Okay. Pe- Pero minsan may mga ano dito may mga lumalabas na hindi related dun sa ano product. 'Di ba? Kasi minsan kasi yung keyword nila na ginagamit parang related lang. Pumapasok siya. So minsan hindi may mga lumalabas sa result dito na hindi related. So tatanggalin mo 'yon. Ito, check mo dito. Ano? Ano ba? Cake stand, 'di ba? Cake stand. So yan, related siya, 'di ba? Cake stand. Oo, bubuksan mo isa-isa para ano, makalaman. Um, parang hindi ganoon eh. Parang hindi pa ako ganoon. Parang part-time pa lang yung dating. Pero ako kasi parang yung ginugugulong oras parang ganoon na rin 8 hours na rin. Pero ngayon parang ang rate ko parang part-time pa rin. 6 hours ganoon. Hindi.
Dun sa isa, fix na parang 6 hours lang ako. So, fix din yung sahod ko na wala. Hindi niya na, ano ba, usapan, ano ba, okay. Yung result, minimum of 5 products. Hindi pa 5 per day, per 2 days. Kasi M- MWF yung meeting namin eh. Mm, yun. So, halimbawa ito. So, okay na. Ano na nga yung, uh, sa rating, parang sa improvement na yan, sa paggawa ng customer selling proposition. So, wait lang. Ito. Mas detailed to eh. Ito, mas detailed to. So, Helium 10 rating, Helium 10 review count, tapos, is Amazon selling same product? So, sa competition, di ba? Nakalagay competition. Dito, demand din yan. So, weakness of current offering. Yan. So, yung pwede rin yung negative. Oo. Yan. Weakness of current offering. So, competition din yun. Ayan. Tapos, pangatlo, profitability. Yan. Ito, profitability. So, yung profitability, makukuha mo yan sa ah, ang gusto ng client dapat 40%. Yan yung pinaka-advisable na net margin 40%. Oo. Pero, syempre, kukuhain mo yan dun sa ito. Turuan kita paano magkuha sa, di ba, cake stand. Cake stand. Ay, basketball globes kasi ito eh. Wait nga. Yung ginamit kong sa